So, welcome back mga kirig sa aking channel. Bago ko simulan mga kirig, shout out muna kina Booklords Gerson Manla, kay Sir Bern Basas, at kay Sir Ricaford Vestidas. Salamat sa inyong panonood mga sir, no? So, ito na po yung part 4 natin sa ating motor control video tutorials. So, stand by. So, simulan na natin mga kakirig, no? So, sa nakikita nyo dito, may simulator na akong gamit. Pero, pag hindi nyo naintindihan mga kakirig, try ko po rin kung i-drawing to mga kakirig, no? So, sa nakikita nyo mga kakirig, no, andito po, ito na po yung complete diagram ng start-stop with control circuit pa muna ito mga kakirig, no? Start-stop with indicator lights. So, sa nakikita niyo mga kirig, meron tayong ditong line 1 at saka neutral. So, silbing power source natin, either 220 volts, 12 volts, or 24 volts. Yan po ang magiging ano niya mga kirig, no? Assuming muna mga kirig. So, ito pong Q1 mga kirig is circuit breaker natin ang control circuit natin. So, ito po yung maliit lang yung madalas na amperahe nito mga kirig kasi milliamps lang po ang mga amperahe dito sa control circuit, mga kunti lang. So, andito rin si KM1, magnetic contactor na coil niya, si A1 at si A2. Dito rin si TOR mga kirig, thermal overload normally closed 95-96, at saka push button switch normally open, push button switch normally closed, saka yung auxiliary contact ni magnetic contactor, so may nakalagay KM1 normally open niya 13-14. At saka ito, ginamit na natin yung normally closed ni magnetic contactor mga kirig, no? 11 at 12. At saka meron na tayo ditong pilot light. Mamaya iilaw to green to mga kirig. Ito pala yun. Mamaya green tong run mga kirig, no? At saka si stop, yellow, red yan mga kirig, stop. At ito rin si trip indicator mga kirig. Nakalimutan kong maglagay ng ng tagging. So ayan po, may tagging na sa mga kirig, no? So si trip. So dito rin si TOR close, at mayroon na din yung ginamit na natin yung TOR open na 97-98 mga kakirig, no? So si TOR open is ginamit natin na pang trip na indicator. So si normally close na mga kakirig is ginamit natin para indicator stop. So kasi run yung, at si KM1 na open pang run at saka holding contact ni coil. Pwede rin natin yung dagdagan mga kakirig na another normally open, pero sa ngayon ganito muna mga kakirig, no? So ayan po, complete na circuit natin ng control circuit. So try po natin na i-simulate muna ito mga kirig para makita nyo mga kirig, no? So control circuit pa lang ito mga kirig, ha. So ayan na mga kirig, no? May kulay na yung line 1 at saka neutral natin. So ibig sabihin may power na yan nakaabang. So wala pang nakapasok kasi open pa si circuit breaker, yung ito si Q1. So try natin i-close. So close natin yung mga kirig. So bago ko pala yun i-turn on yung circuit breaker mga kirig, no? Tuturuan ko muna kayo ng babasahin muna tong diagram mga kirig, no? So tips lang mga kirig, before nyo mag-on kayo sa actual na circuit diagram, dapat alam nyo muna kung ano ang unang mangyayari pag naka-on yung breaker. Kunwari sa ganito na diagram. So wag nyo muna i-on, tingnan nyo muna. So sa nakita ko rin na pagka-on ko kay circuit breaker, agad iilaw si stop, di ba? Kasi close si TOR na sa line 2, close si TOR, papasok agad. Din sa line 1 naman, so diretso close din si KM1. So iilaw talaga si stop. Itong sa taas hindi iilaw kasi open si push button, open si KM1 na auxiliary contact, at dito sa ibaba open. So yun na. So unang ko pag on ko is mag-iilaw agad si stop. So try nga natin kung tama ba ang pag-read ko, pagbasa ng diagram to. So on natin mga kirig, ha. So ayan, tumama ako mga kirig, no? So si stop button, stop na pilot light umilaw, di ba? Yan, umilaw siya. So tama yung pagkabasok mga kirig, no? So next is try natin na i-start apply na natin yung start stop mga kirig, no? So dapat pag press ko kay push button yan, yung may S1, start, push button start, aandar si KM1 na coil, iilaw si run na pilot light at mamamatay si pilot light na red. So tingnan nga natin mga kirig kung tama ako.
press natin si start. Uy, ayun mga kirig. So, umilaw si pilot light at nag-energize si game 1 na coil, si magnetic contactor, at saka si stop na pilot light namatay. So, tama yung pagkabasa ko mga kirig, no? So, kung pipindutin ko naman po yung stop button natin dito na si ISTO, so ang mangyayari is mamatay si coil, iwan dito, apati rin yung run, tsaka iilaw si stop. So, press ko na natin stop mga kirig, ha. So ayun, namatay si coil at saka si pilot light run at umilaw si stop na pilot light. So tama yung pagbasa ko mga kirig, no? So bilisan natin. Start, stop, start, stop. Oh, start. So yan po ang start stop natin mga kirig with indicator light. Ngayon, punta naman tayo kay thermal overload na mga auxiliary contact, kung paano ang galawan ng mga to. So ngayon mga kirig, no? So sa thermal overload naman tayo mga kirig. So kunwari nag-run yung magnetic contactor natin mga kirig, no? Tapos mag-trip si thermal overload. So andito po ito po yung sa ibaba mga kirig, si thermal overload po yan na yung buo, ito picture mga kirig. So sa symbol, ito po siya mga kirig, no? So si T1, T3, T5, si 2, 4, 6 mga kirig is ito sa baba mga kirig is load side, ang sa taas is baliktad. Itong sa baba is sakto, load side, sa taas is line side mga kirig. So, anong mangyayari kung kunwari mag-trip si TOR sa ano? So, papasahin ko mga kakirig. Kunwari kung mag-trip si thermal overload mga kirig, so mamamatay si KM1. So, si KM1 na coil mamamatay, si pilot light na green is mamamatay rin, at si stop ay hindi iilaw kasi naka-interlock siya ni TOR na close. Interlock lang ni TOR na close mga kirig, no? At saka yung trip na ilaw natin mga kirig is siyempre iilaw yan. So try natin nga kung mag-trip mga kirig. So kunwari nag-trip yung thermal overload. So ayun, tama ko mga kirig, no? Umilaw si trip, tapos patay si run at saka stop na indicator. So walang iilaw niyan kasi naka-interlock siya. So mga interlock mga kirig, no, na-mention ko yung interlock. Explain ko rin yung knowledge ko yan sa interlock mga kirig. Base sa sa alam ko lang mga kirig, no? So balik tayo. So ayan, nag-ilaw na si trip mga kirig, no? Ibig sabihin nag-trip na yung thermal overload natin kasi nakasense yan ng high ampere or mainit sa wire niya, sa load niya. So nag-trip siya, ayan, ilaw. So pag nakita natin yung indicator natin sa actual na panel board mga kirig, kung may trip mga kirig, so ibig sabihin may problema yung control circuit natin ni KM1. So kahit kung hindi yan ma-reset mga kirig, no, kahit ganun paano yung pindot yan mga kirig, hindi yan iilaw talaga kahit stop, no? Kahit i-off mo yung circuit breaker mga kirig, mamatay lang yan basta hindi ma-reset yung ano. Pagbalik mo yan, iilaw yan agad talaga mga kirig. Kasi hindi mo na reset si trip yung tinudlo, yung tinuro ko mga kirig, yung kunwari nag-trip siya. So ang gagawin natin yan mga kirig, no, para ma-reset siya is i-reset natin yun, i-reset. So simulation yun mga kirig, no? So na-reset siya. So umilaw agad balik yung si stop. So pag umilaw na si stop, ibig sabihin is okay na yung umilaw si stop, tapos namatay na ang ilaw ni TOR. So ibig sabihin pwede na tayo maka-operate ni KM1 or ni magnetic contactor. So maka-start na tayo mga kirig. So start, tsaka stop. So normal operation, start, tsaka stop. Start, tsaka stop. Start, tsaka stop, no? Normal operation ng mga kirig. So kung may mga fault mga kirig, so ito ang trabaho ni thermal overload. Ayan. So patayin niya lahat ng circuit mga kirig para hindi masunog yung motor natin or load. Or kunwari, kung hindi tama yung pagka-setting ng thermal overload, malamang masusunog na yung motor, tsaka pa lang siya mag-trip. Kailangan talaga na ma-set ng tama yung thermal overload natin mga kirig para maprotektahan natin yung load natin. So reset natin mga kirig, so pwede na. Kapag abiyasa na po kayo sa controls mga kirig, no, kayo na po bahala mag-design kung anong gusto nyo, basta proper lang talaga mga kirig, no, at functional at basta functional lang sa mga kirig. Kayo na po bahala mag-design kung biyasa na kayo sa motor control. Mga kirig, no, is i-actual natin ito mga kirig, no, para makita ninyo kung ano talagang mangyayari sa actual, kung tama ba talaga yung nakita ko na simulation through Avaya actual. So ito mga kirig, sundugin, tutupyahin natin ito mga kirig, no, tapos convert ko sa drawing ko, tapos i-convert natin sa wiring na actual wiring mga kirig. So mga kirig, convert ko na into drawing mga kirig, no, yung from sa simulator, convert ko na sa drawing. So nakita nyo may circuit breaker tayo dito. So ito circuit breaker, hindi pa rin malinis. Stop push button switch, ito si start push button switch, ito normally open po yan, si start push button switch.
si magnetic contactor coil. So dito po yan, magnetic contactor coil A1 A2. So TOR 9596 na auxiliary contact. So ito po 9596. Si meron na tayong pilot light na green. Ito po, pilot light na green. Pilot light red para sa stop. Ito siya. Ito. Pilot light trip para yellow, para pilot light na baliktad. Pilot light yellow para sa trip. So salamat kay Buyax dyan sa pagpahiram ng kanyang device, no? So sa makikita nyo mga kirig, gumamit na tayo ng normally close ni MC1 na auxiliary. So ito, so iba ang tagging numbering ng mga kirig, no? Kasi iba ang model kasi ito. So basta ito sa itaas, ito yung normally close niya. Yan, normally close. Tsaka gumamit na rin tayo ng normally open ni thermal overload para sa pang trip niya na indicator. So ito po yan, 98, 97. Ito po ang normally open ng thermal overload ng auxiliary, 98, 97. So try na natin po yan kung i-wiring mga kakirig, no? So sa pag-wiring po mga kakirig is i-share ko po yung style ko po sa pag-wiring. So minsan style ko po sa pag-wiring is unahin ko yung line 2 na mga side kasi wala masyadong mga dumadaan. Pero na lang dito kay TOR. So kung wala sa TOR, diretso lang yan sa mga terminal. So pag madalas mga kirig is kung ako mag-wiring ng mga panel, sa line 2 talaga yung mga inuuna ko sa control circuit. So ang unahin ko mga kirig no na i-wire is ito. Sa line 2 wire patungo kay 95 na terminal na TOR. So sa line 2 patungo kay 95 na TOR. Line 2 to 95 TOR. So yan, no, line 2 outside ng ng breaker into 95. So next is tapos na to. So from 95 to line 2 ng yellow na pilot light. So ibig sabihin dalawang wire to sa terminal ni TOR. So line 2 na 95 to line 2 ni yellow. So ayan po, no. So from 95 to line 2 ni yellow pilot light. So next is unahin natin tong 96 to ito. So sa kung makikita nyo mga kirig, marami nang naka-joint nito mga kirig, no? Kung ating i-follow to, malamang mga tatlong wire ang pasok kay terminal 96. So tanungin natin maigi mga kirig na kakirig na dapat tag 2 wires lang yung andito sa mga terminals. So unahin ko si 96 to A2. So 96 to A2. So ito po yun, 96 to A2. So from A2, takbo tayo kay pilot light green terminal line 2. So from A2, takbo tayo kay line 2 na kay green. So si green to. So lagyan natin yan ng wire. So yan po, A2 to line 2. So from line 2 ng green, takbo naman tayo sa line 2 ni red na pilot light. So ito yung red pilot light natin. So A2, sa line 2 ni red, takbo tayo kay line 2 ni red na terminal pilot light. So ito na po, line 2 ng green to line 2 ng red. So dito natapos yung linyahan natin sa line 2. So punta na tayo sa line 1 na side, no? So unahin ko dito is line 1 load side ng circuit breaker to stop push button. So dito. So line 1 dito sa stop natin push button. So ito po 'yun. So ito 'yun. So tapusin na muna natin itong sa labas bago dito sa loob natin i-continue. So dito muna tayo sa stop na in to normally close ni MC 21. So dito ang normally close na mas pabor is 61 at saka si 62. Ito mga sir, ito mga kapiring, no? Okay, hindi maklaro 61 at 62. So from dito sa in, so takbo tayo dito. So lagyan natin yan ng wire mga kapiring. So ito po yun. So pwede rin dito natin to itap itong wire na to, yung kabilang dulo niya. Pwede dito kasi isang connection lang yung den. So kahit saan yan mga kirig, no? Dito na terminal or doon na terminal. So tapos na tayo dito mga kirig. So dito naman from 21 pa rin patungo kay TOR 97. So from dito 61 normally close, takbo kay TOR 97. So dito or kahit saan yan, 97 or 98. So 97 lang kasi doon nakita sa 97. So dito, so dito. So ito po 97 to normally close in. So dahil natapos na natin itong mga wire na ito mga kirig, dito naman tayo patungo sa loob. So pwede rin natin unahin to si TOR dahil madali lang, or ito sa MC dahil madali lang, pwede rin. Pero ang style ko mga kirig is
pababa. So dito muna ako kay stop para wala akong makaligtaan, no? So dito tayo pasok stop, na out to start, na in muna tayo. So ito yung start push button ko. So dito out niya, tapos sa in ni push button na start. Ito out to in ni green. So next is itong wire from MC1 na in na open sa 13. So pwede dito from dito na terminal, so dito na terminal, or pwede din dito ni start na terminal, so dito na terminal. So dito ko lang ilagay kasi mas maganda yung terminal ni stop. So dito sa in-o ni magnetic contactor 13. So dito patungo dito or dito. So dito ko ilalagay, no. So dito na. Terminal number 13 NO to dito. So pwede ko rin siya ilagay dito kasi isang daloy lang ng kurente ng wire. So dito ko lang nilagay kasi maganda yung screw niya. So tapos na tayo dito na wire, no. Wala na tayong kapaligtaan. So dito naman tayo sa start to A1. Ni push button in o start to A1. So dito start to A1. So dito yung A1 ni MC. So dito patungo dito. Dito na po A1 to pilot light to. So ito na po, push button out going to A1. So push button to A1. Ito. So tapos na to. So next is punta tayo kay MC1. Dito muna tayo. Now sa number 14. So pwede tayo dito. So dito MC1 mo connect or dito sa start. So ang gagawin ko, dito muna tayo sa A1 na lang. So MC1 to dito A1. So andito po yung number 14 natin. So 13, 14. So si 14 to, 13, 14. So patungo kay A1, takbo kay A1, no? So yan. So ito na wire, no? Ito. So dito, dito. So ito na po, 14 to A1. So itong wire na to, ito yun, 14 to A1. No? 14 to A1. So next naman, 14 to pilot light, green light. No? So itong wire. So ito si 14 takbo dito kay A1 sa line 1 na terminal ni green, si green to. So dito to dito. So dito na po 14 to line 1 terminal ng green. So itong wire na to, ito na mga kirig, no? Yan. So ang wire na to, so yung linyang ito yan. Gets? So dito na circuit mga kirig. Tapos na to. Si stop, start, P1, pilot light. So kung tapos na to, baba na tayo next. So dito naman tayo kay 22 kasi tapos na to eh. So 22 to pilot light thread. So imbes na 22 doon, 62 dito, yung normally close. So 62 to going to pilot light thread. So ito, wiringan natin dito. So ito mga kirig, no? 62 to pilot light thread line 1. So itong wire na to, ito yan linya. So itong linya na to, itong wire na to. Next is sa TOR plus mga kilig, no? TOR 98 to trip. So si 98 to trip. So dito, dito. So ayan na po mga kilig, no? 98 to line 1. So itong wire na to mga kilig is ito yan. So itong linya na to is ito yan. So buo na ang natapos na natin to mga wiring ng mga kilig, no? So schematic diagram versus actual wiring diagram. Magulo pero pag masanay na kayo mga kirig mo, hindi na kayo maguluhan yan. Pagbiasan kayo. At saka kung marunong kayo mag-arrange ng mga wire mga kirig sa panipert. So try natin supplyan to si Kwan para matesting na natin yun. So mga kirig, no, nasupplyan ko na yan, may power na yan, wala lang ang tester. So nagka-gulo-gulo na yung mga wire kasi ano ba yung nilubag? Basta tinuyok. Basta yan na yan. Run, stop, trip, start, stop. Saka yung magnetic contactor natin at saka thermal overload. So breaker. So try natin mga kirig, no? So yung sa simulation ko, pagka-on sa breaker, dapat ang unang iilaw is stop kahit wala kang pinindot yan. So try natin yung mga kirig, no? So ayun. So umilaw na siya. So dito na diagram, iilaw talaga yan kasi papasok siya. Tama yung mga kirig, yung pag-analyze natin. Naiilaw agad si green pagka-on sa si red pagka-on sa breaker. So ayan, umilaw mga kirig, no? So try natin na pindutin yung start mga kirig. So pag pindot ko sa start mga kirig, dapat mamatay si red, iilaw si green, tsaka mag-energize si magnetic contactor. So start. So ayan. So umilaw si green, mamatay si red. So kung pag stop natin, pindutin natin yung stop mga kirig. So mamatay si green, iilaw si red, mamatay si magnetic contactor. So stop. So ayan. Start. Stop.
start, stop. So i-demo naman natin mga kirig no, kung anong mangyayari kung mag-trip si magnetic contactor, hindi si thermal overload. So ilan natin kunwari nakaraan si magnetic contactor, kumilaw si green. So kunwari kung mag-trip si overload, so yung sa simulation mga kirig, pag trip ng overload mga kirig, ilaw si trip, mamamatay si green, mamatay si contactor, at hindi ilaw si red mga kirig no. So ayan mga kirig, so nag-trip at saka umilaw si trip ng indicator light. So kapag nag-trip si overload mga kirig no, kahit ganit anuhin pa yan pag pindot mga kirig, hindi yan mag-start kasi yun nga open na to. So open to, kaya silang lahat, si magnetic si pilot light, si green, mamamatay ito. Hindi talaga ilaw to kasi open na yung line to nila, walang papasok sa line to. Kaya naman si yellow, iilaw yung trip mga kirig kasi magko-close na to, so madadaanan sa kurente, iilaw siya. Kaya ito yung nangyari ngayon mga kirig no. So ito yan. So para babalik siya, so para babalik to sa close, so i-reset natin. So makita natin dito mga kirig no, may pangalan na reset. So dito natin pipindutin yan. So pagka-reset mga kirig, so agad na iilaw si pilot light red. So ibig sabihin naka-standby na yung circuit niya, pwede na siya i-start saka stop. So balik na siya sa normal. So guys, balik natin makikita. Yan, nag-trip. So umilaw siya kasi nag-open si normally open, normally close ng thermal overload, yan nag-close to, kaya umilaw siya, supply na siya. So reset natin. Ayan. So ready na siya mag-operate ng normal. Start, stop mga kakirig. So sana nag-gets niyo mga kakirig no, ang simpleng demonstration ko at kahit pangit yung ginawa ko. So salamat. May iba akong ipapakita na setup sa start stop. So makikita nyo mga kirig no, nawala na yung push button dito na normally close at normally open. So ang ginamit ko dito mga kirig is switch, toggle switch, or basta yung single pole, single throw mga kirig no. So ipapakita ko yung start stop na gamit ang switch or selector switch or basta ganito mga kirig. So makikita nyo mga kirig, ang KM1 na normally open na open ni coil is, pero hindi na siya ginawang holding contact kasi selector switch or toggle switch na yung ginamit natin. So ginawa natin mga kirig is demiretso na siya sa pilot light na run grid no. So tingnan natin, may ipapakita lang ako mga kirig no, na dito na set up. Kaya dito na set up na kapag mag-trip. So try natin mga kirig i-on ng breaker mga kirig no. Kirig no, nakauna yung breaker kasi kumulay na yung line 1 at saka line 2. So meron din dito. Pareho lang to yung setup yung kanina. Ang iba lang is yung switch mga kirig, imbis na push button ating ginamit na normally open at normally close, so selector switch or single pole, single throw yung ginamit natin dito. So pagka-on ko nito mga kirig sa circuit breaker, itong Q1, so agad na iilaw itong si stop red na pilot light kasi sa line 2 pa lang papasok na dito yung kurente sa kanilang lahat, kay coil, kay run, kay stop, saka trip. Pero dito sa line 1 mga kirig, sa linya ni KM1 ni coil is open si switch, si run na pilot light, open si auxiliary contact na in off. Kaya si stop na pilot light ay mag-iilaw kasi close ito, so dadaan, so makomplete yung line 1 line 2 circuit niya, so iilaw yan pagka on sa breaker. So kaya dito sa overload na 9827 normally open, yung trip hindi rin yan iilaw. So try natin na i-on yung breaker mga kirig no, kung tama ba nga ako. So yan, pagka on ko mga kirig no, so umilaw yung stop, so tama ko. So ngayon start natin yung coil natin, pindutin natin yung switch natin. So ayun, namatay si stop, umilaw si green at nag-energize si coil. So ngayon mga kirig, pag open natin sa switch, so mamatay din siya, so balik din na ilaw si stop na red pilot light. So start, stop, start, stop. So start, stop pa rin yung operation mga kirig no? So ngayon mga kirig, pag ganito yung setup natin, ang gamit natin selector switch or single push, single pole, single throw na switch. Pag nag-trip yan mga kirig no, ayan, nag-trip siya, kunwari umilaw yung trip button natin na trip pilot light na indicator natin. So bago nyo po yan i-reset or yun nga, i-reset yung thermal overload mga kirig, kasi kunwari na nakita nyo na yung fault, makikita nag-trip, i-switch off nyo muna to yung switch para pagka-reset nyo mga kirig, hindi agad under si coil or si magnetic contactor. Kasi ito yung mangyayari mga kirig kunwari, ayan, naka-close yung switch nyo mga kirig no? So naka-run si magnetic contactor nyo, so silbi yung motor nyo na load, nag-run yan. So kunwari pag nag-trip yun mga kirig, so namatay yung motor natin kasi nag-trip, patay yung coil. So kailangan bago mo i-reset yung thermal overload mga kirig no, i-open muna to yung switch mga kirig bago nyo i-reset para hindi siya tatakbo agad. Kasi pag hindi nyo na-open yung switch, kunwari ito mga kirig yan, so nag-trip tapos hindi nyo in-open si switch,
switch. Tapos tinrip nyo, so may aksidenteng mangyayari ng mga kirig kasi yung motor nyo agad na under yan. Kunwari pag hindi nyo na malayan na naka-switch on pala yung switch, no mga kirig, no? So actual din natin yan maya. So kailangan pag nag-trip mga kirig, bago nyo yan i-reset, no? I-open nyo muna to, no? Para pag reset nyo, so hindi itatakbo. So isa din po, ito rin po yung isa na risky pag hindi push button yung ginagamit natin dito mga kirig, no? So sa push button kasi pag nag-trip siya, mga kirig, mag-unlock kasi yun. So kahit hindi mo na siya i-switch off, automatic na mag-unlock yung ano niya, yung pagpakita ko mga kirig, ha. So basta mga kirig, no, basta ingat lang, basta selector switch pag nag-trip, off muna bago reset. So papakita ko sa push button mga kirig, ha. So ito mga kirig, no, sa push button mga kirig, so kunwari nag-start tayo tapos nag-trip mga kirig na siya. So pagka-trip mga kirig, so agad na mag-unlock siya. So okay lang na hindi tayo magpipindot para i-off yung circuit natin kasi agad yan na mag-unlock si KM1 na open eh. So kahit hindi natin yung pinindot siya at i-reset natin yan, so walang risk na so walang hindi siya masyado risky kasi nag-unlock siya automatic eh. Pero saka yung doon sa selector switch, kailangan mo talaga pag kunwari pag nag-trip siya, kailangan nyo talagang i-open yung switch tsaka nyo i-reset. So sana naintindihan nyo mga kirig yung kunting tips ko, no? Kirig, di mo rin natin to, no? So yung kanina push button to, ngayon gamit tayo ng selector switch or toggle switch or any na switch na single pole or single pole, single throw. So ganito yung symbol niya mga kirig, no? So ganun pa rin, start stop rin para to, para katulad nung sa simulator ko. So actual natin itong mga kirig, no? So imbis na push button dito, so selector switch gamit natin. So tapos ko na wiringan atin lang. So ito na selector switch. So pinalitan ko lang ng selector switch yung push button natin kanina. So yun pa rin mga kirig, no? Kung mag-wiring tayo dito sa line 2, share ko lang, idea ko lang yan mga kirig, pero kung kayo na po bahala. So unahin natin yun itong line 2, itong wire 2 from 95 to line load side. So ito yun. So 95 patungo kay ito yun mga kirig. So itong wire na to, so 95 mga kirig, no? So yan 95, so patungo kay load side line 2. So ito yun. So 95 to trip na pilot light. So ito yun, 95 to trip pilot light line 2. So ito na wire, So next mga kirig is mag line 1 tayo mga kirig, no? So line 1 to in sa selector switch. So ito mga kirig, silalim, line 1 to in sa selector switch, no? Ito selector switch yan. So next is unahin ko dito si MC selector switch patungo kay MC161 mga kirig, no? Kasi ito yung una na wiring ko dito sa actual mga kirig ni. So switch to MC161. So ito po yan, sa switch to MC1. Ito, so switch, ito po. Yan. So itong wire na to mga kirig, ito. So ito yan. Ito. So sa next mga kirig is from MC161 to 13. So parang jumper lang. So ito. So 60 from 61 to 13. So ito yung mga kirig. So 13 na in off, no? So itong wire na to. So ito. So next mga kirig is from MC1 to 97 TOR. So MC1 na in off, so TOR na 97. So ayan po. So ito na wire. So ito, no? So tapos na tayo dito sa outside or sa silbi sa line side. Dito naman tayo sa lahat sa load. So simulan natin sa switch or sa selector switch na out patungo kay A1. So ito, out niya patungo kay A1. Ito A1, no? So next is sa MC2 na to kasi wala na tayong latching dito sa gitna. So MC1 to run pilot light. So MC1 ito, MC1 na 14 to run pilot light, no? Ito. So itong wire na to, ito. So ito yan. So tapos na. So next naman tayo sa MC162 to stop. So ito yan mga kirig. So 62 in C to stop. So itong wire na to is ito. So next is sa TOR naman tayo, 98 to trip. So 98 to trip, no? Ito. So itong wire mga kirig, ito yan. So makikita nyo mga kirig, mas hindi masyado komplikado yung sa selector switch, no? Kasi tapos wala nang holding contact, wala na yung wire dito sa gitna, tinanggal natin. So kung makikita nyo, so dapat dito yung holding contact, yung kanina, dito tapat yung A1. So tinanggal ko yan mga kirig. So nakasave tayo ng isang wire mga kirig, no? Tinanggal ko yan kasi di na kailangan ng holding contact kasi selector switch ang gamit natin. Pero may mga instances mga kakirig, no, na gamit tayo ng holding contact kahit naka-selector switch na tayo. Depende po yan sa anong design na gusto natin, no? Lalo na yung mga master na dyan, na lalo nagpapagawa ng mga puzzle o mga palaisipan. So minsan, selector switch na yung ginagamit nila, no? So take note lang mga kirig, no?
So, try na po natin i-on to mga kirig, no? So, ganoon pa rin. Pagka-on ng breaker, ilaw si stop, standby, standby. So, try natin. So, ayan, milaw. So, naka-off position yan. At try natin i-start, stop ng mga kirig, no? So, try natin mga kirig, no? Start, stop. Try natin mga kirig, no? Start, stop. So, start. So, milaw si green, matay si red. No? So, wala na, no need na ng holding contact mga kirig, no? Kasi selector switch yung gamit natin kasi steady kasi ito. Di gaya ng push button is babalik yun sa dating original na position na normally open. So, stop, start. So, ang ano ko lang dito mga kirig, no? Kapag selector switch gamit natin mga kirig, tapos nag-trip ang overload natin. Pag selector switch mga kirig, no? Tapos nag-trip, gaya yan, nag-trip siya. So, bago nyo po i-reset, pindutin yung reset mga kakirig, dapat i-switch off po muna yan yung selector switch. Bakit? Tingnan nyo mga kakirig. Naka-switch on mga kakirig, no? Tapos i-resetin nyo. So, agad na under si magnetic conductor. So mayroong posibilidad na magka-disgrasya mga kakirig, no? So, kasi pagka-reset mo tapos may naayos pala doon or ano ba, hindi pa clear yung area na may fault or ano. So, agad siya nga under. So, kung mag-trip mga kakirig, bago nyo i-reset, i-switch off nyo muna, no? So, saka nyo i-reset, no? So, yan po. Kasi hindi yan kagayan sa push button kasi pag nag-trip siya, yung holding contact niya, maano na yun, ma-open na yun. So, kahit hindi nyo ano yun, so agad siya. So, basta, take note lang, basta selector switch mga kakirig, no? So, pag nag-trip mga kakirig, switch off muna bago reset. Video natin mga kirig, no? Ang susunod na i-discuss ko mga kirig, mga basic na discussion is itong control relay. Tapos pag na-discuss na natin itong mga kirig, may mga tricks tayong gagawin or may i-reveal ako na mga tricks sa motor control. Kung alam na po niyo yon, maganda na, mas maganda. So, see you in next part 5 ng video tutorial ko ng motor control. So, sana nakasubscribe man lang kayo at pati na rin notification bell para ma-update kayo sa bago kong mga videos. At may kasunod akong video nito mga kakirig, no, sabay ko na i-upload nito yung tutorial din kung paano gamitin yung simulator na ginagamit ko mga kakirig. So abangan nyo rin yun, tingnan nyo rin. Salamat mga kakirig, God bless po. Salamat, paalam, bye bye!